na balita, isinugod sa ospital si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Kinumpirma yan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio at ng Bureau of Jail Management and Penology. Nakararanas daw ng matinding pananakit ng tiyan si Teves kagabi. Ayon sa BJMP, binigyan na si Teves ng pangunang lunas at atensyong medikal kagabi. Dinala siya sa ospital kaninang umaga kasunod ng rekomendasyon ng doktor sa BJMP dahil hindi raw bumuti ang lagay ni Teves. Mahigpit ang seguridad ng BJMP kay Teves sa hindi binanggit na pampublikong ospital. Ayon naman kay Attorney Topacio, naibsan na ang sakit ng tiyan ng kanyang kliyente matapos mabigyan ng painkiller sa ospital. Pero kailangan pa raw ng dagdag na pagsusuri para matukoy kung ano ang kanyang sakit. Isa pang mainit-init na balita, sandaang Chinese na nahuli sa mga illegal na pogo hub sa Pilipinas ang ipinadeport na pabalik sa China ngayong araw. Ang ilan may mga iniwang asawa o partner at anak. May ulat on the spot si Salima Refran. Salima? Connie, 10:40 a.m. kanina yung flight ng isang daang dineport na pogo workers pabalik ng China. Sila yung mga naaresto ng mga otoridad doon nga sa mga anti-pogo raids o anti-pogo operations sa Cebu, Cavite, Pasay at Parañaque. Bumuhos ang emosyon na magpaalam ang ilang Pinay na mga asawa at partner ng mga deportee kanina. Ang isa kasama pa ang kanyang 6 na buwang gulang na anak. Maswerte naman na mag-ina dahil kausap na nila ang pamilya ng lalaki sa China at makakasunod sila doon. Ang ibang maiiwan, ipinagdarasal na lamang ang kanilang kapalaran at umaasang magkakasama muli. Idineklara mga naaresto ng mga undesirable aliens dahil sa kawalan ng kaukulang mga visa at work permits at dahil na rin sa pagtatrabaho sa mga pinagbawal ng mga pogo. Blacklisted na rin sila at hindi makakabalik ng Pilipinas, liban na lamang kung malilift ang blacklist order. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, China mismo nagbayad sa mga pamasahe ng mga dineport. Ito raw ay para masigurong diretso China at hindi makakatakas ang deportees. Matatanda ang may reports noon na nakakapag-layover pa sa ibang bansa ang mga deportee na mga pogo boss at hindi na de-deport sa China. Narito ang mga pahayag ng ilang asawa at partner ng mga dineport at ni PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz. Sobrang sakit po kasi may anak po kasi kami. Bigyan po sila ng chance. Oo, kung wala naman pong mga case na nakasangkot na mga illegal ganun, bigyan po ng chance na mapalaya po. Importante kasi sa kanila yan dahil marami silang nakukuhang impormasyon dito sa mga bosses kung paano sila nag-ooperate, saan sila nag-ooperate at ano-anong mga sistema sa money laundering ang ginagamit nila. Ang ayaw kasi nila siyempre yung hindi nakakarating sa China mismo, yung mga boss nitong operation ng Pogo. Connie, pagdating nga sa China ay sasalang sa malalimang investigasyon ang mga dineport. Yan ay para sa mga kasong scamming, cybercrime, fraud at money laundering. Malaking krimen ang mga ito doon at maraming biktima at umaabot pa nga ng bilyong-bilyong dolyar ang mga nakukuha. Ayon sa PAOK, mula nang ipatupad ang crackdown sa mga pogo, umabot na sa 4,000 ang mga naaresto. Nasa 2,500 naman ang mga dayuhan na na-deport sa kanilang mga bansa. Connie. Maraming salamat sa Lima Refran. May binabantay ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility mula sa Visayas na sa bahaging Southern Luzon na ito. Namata niya ng Pag-asa 70 kilometers east-southeast ng Calapan Oriental, Mindoro. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang bagyo pero magpapalaw na ito dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Ulang dulot naman ng easterlies at mga local thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng halos buong bansa sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Batangas at Zambales. Tatagal ang nasabing babala hanggang 11:52 ngayong tanghali, ayon po sa Pag-asa.
Binaha po ang ilang lugar sa Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Nakuna ng video ang rumaragasang bahang na merwisyo sa mga taga-barangay Awang. Ilang bahay at tindahan po ang binaha. Sinabayan pa ito ng malakas na buhos ng pag-ulan. Ayon sa ilang residente, galing daw ang tubig mula sa bundok. Bago magtakip silim ay humupa naman din ang baha. Hulikan din po ang pananalasa ng buhawi sa Lambunaw, Iloilo. Sinabayan din po yan ng malalakas na pag-ulan. Nasa 75 bahay ang bahagyang nasira matapos manalasa ang buhawi sa 9 na barangay. Nagpapatuloy ang assessment ng LGU. Wala namang naiulat na nasaktan. Abiso po sa mga magulang at mga estudyante, ang mga lokal na pamahalaan na raw po ang in charge sa class suspension na may kaugnayan sa lagay ng panahon. Ayon sa Department of Education, mas namamonitor kasi ng mga LGU ang aktwal na panahon sa kanilang mga lugar. Dahil sa bagong pulisiya, hindi na ibabase sa signal number ng bagyo ang automatic suspension sa bawat grade level. Nakadepende na ito sa assessment ng LGU. Layon daw ng pulisiya na maiwasan ang pagkaantala ng pagkatuto ng mga estudyante. Ayon naman kay League of Cities of the Philippines President at Quezon City Mayor Joy Belmonte, hindi pa nila nakikita ang naturang memo mula sa DepEd. Sa ngayon, susundin daw muna nila ang umiiral na class suspension protocol base sa typhoon signal at heavy rainfall warnings mula sa Pag-asa.